itong part na ito ay napakalalim. Ito nga yung pinaniniwalaan nilang may lagusan daw sa dagat. Kung makikita nyo, di ba? Nakakalungkot lang isipin na itong lugar na ito ay napakagandang atraksyon na pinupuntahan ng mga tao noon. Ay ngayon, eto na. Eto na siya ngayon. Ay ngayon, eto na. Eto na siya ngayon. Malayo pa, ganyan katindi yung kanilang mga ginagawa. Ayan oh. Oh my god, parang lulubog si kuya. Hala, kung nakikita nyo mga kalahi, parang lumubog na si kuya. Hala, nalubog na nga. Hala, nalubog na nga, nalubog na. Kailangan nilang itulak pa yung bangka doon, no? Alright, papasok na tayo sa Mantangkob. Sana malalim yung tubig. Ay, ibig ko sabihin, sana mababaw sa dadaanan namin para hindi kami marash. Pero God's plan. Eka nga, sabi nga nila. Ayun. Ay, wow. Lumuwang ka no? Itong lumawak tong garina. Ala, nakakalusot ang motor doon. Naluwak na yun itong area na to. Parang inaayos. Sana bukas sa Mantangkob na yun. Isa lang yung wish ko, sana mayroong mga bangka. Good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito, no? So parang sa pagpunta namin dito ngayon sa lugar na ito ay walang katao-tao, at kung mapapansin nyo nga, ayan, makikita nyo dito yung tubig na hindi siya kulay blue, kung hindi para siyang kulay putik. So indikasyon to na hindi pa siguro pwedeng puntahan ng mga tao. Dahil wala kaming impormasyon sa pagpunta dito, ay itinahak na lang namin itong lugar na ito para nga marating itong tinatawag na Mantangkob River. So ano nga ba ang Mantangkob River? Ito po ay isang rock formation na isang napakagandang iconic dito sa Occidental Mindoro na matatagpuan sa barangay ng Paclolo. Bayan din po siya ng Magsaysay, Occidental Mindoro.
So marami kasing kwento at mga kakaibang pangyayari ang naiulat dito sa lugar na ito, kaya nung nakaraang buwan ay pansamantala muna itong naisarado. So ngayon nga sa pagpunta namin ay parang wala talagang tao o walang indikasyon na pwedeng pumasok dito sa part na ito. So theory lang about sa lugar na ito, may isang dato daw na pinaniniwalaan nilang dato ng mga tubig. Mayroon daw siyang napakalaking igat na alaga na inaalagaan sa dulo na to hanggang sa dumating nga daw yung panahon na nagkaroon ng isang digmaan at yung mga igat na yun ay kumawala at kusa na lang tumibag ang mga batong ito. So yun, ayon lang naman po yun sa source na nakuha natin, no. So mamaya pupunta tayo sa part na yun dahil tatanungin natin sa mga taga dito kung talagang bakit hindi pa sila nag-ooperate dito, kaya dahil makikita nyo nga kung sa mga nakaraang vlog natin ay wala pa itong ang daming ang daming paru-paro, ang daming sumasalubong sa atin. Ayan, titignan natin yung part na to kung ano nga ba yung mga pagbabago dito. Oh my god. So yan, itong lugar kasi na ito ay mayroong isang insidente ang nangyari dito. Kumbaga may isang tao na tumalon dito na hindi na siya lumutang. Almost 2 days yata siya bago nakuha. At ito nga yun yung mga paniniwala ng mga tao na mayroon daw ditong isang dambuhalang igat na nangunguha ng buhay. Yun yung sinasabi nila. At ito yung pinagbabawal dito, no. So yan. Babala, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtapon sa cliff at pagpunta sa malalalim na lugar. So ito nga yung indikasyon na kinakatakutan ng mga taong pupunta dito at ng mga guide dito na hindi po pwedeng pumunta dito dahil kung makikita nyo ngayon yung lugar ay talaga naman ang ganda dito. Pards, dito maganda magpicture sa dati. Ayan, so patuloy tayo sa ating paglalakbay, no. Ayan, ipasilip ko lang sa inyo, nakakalungkot man isipin na sa pangalawang pagkakataon na bumalik tayo dito ay wala pang, nung nakaraan is, oh my god, ano to? Ano? Anong tawag po nito sa inyo? Mayroong tayong bantay na nakita dito. Nangagat kaya to? Ayan o. Yan. Para siyang nangagat. Ayoko. Ayan, so ito yung part na to. Kung makikita nyo nga, yung dulo daw na ito ay mayroon daw ditong isang higanting igat na binabantayan ang dato dito noon na nakatira. So yun nga, kung makikita nyo naman, kakaiba na yung lugar. So hindi na siya siguro ngayon pinapapuntahan dahil kung makikita nyo nga yung lugar ay hindi na muna, hindi kaaya-aya yung itsura niya. Ayan o, makikita nyo naman. So gusto ko pa rin sanang puntahan itong dulo na to at alamin itong part na to. So yung part na ito, dito tumalon yung isang lalaki na namatay daw. Yan yung part na to, dito tumalon. So itong part na ito ay napakalalim. Ito nga yung pinaniniwalaan nilang may lagusan daw sa dagat. Makikita nyo, di ba? Nakakalungkot lang isipin na itong lugar na ito ay napakagandang atraksyon na pinupuntahan ng mga tao noon. Ay ngayon, eto na siya ngayon. Napakatahimik, payapa. At syempre sa mga nagtatanong pala, sa kasama ko ngayong araw, muli nakasama natin si Pards na puntahan itong napakagandang formation na to na matatagpuan sa bayan ng Magsaysay, no? So ayan, gusto pa naman natin sanang libutin itong area na to at puntahan. Kaso walang bangka. Ano kayang nangyari, Pards? Naanod siguro, no? Naanod. Sayang, kung mapapansin nyo sa social media, makikita nyo doon yung mga kakaibang bangka. Kagaganda talaga. Kung makita nyo ngayon, tignan nyo, wala na, wasak-wasak na, parang inabandona na. Parang itong lugar na ito na naabandona na. So ganito talaga. Linis na nga, wala nang kahit isang cottage tayong makita. Mayroon naman doon pero hindi na siya usable na, hindi na siya pwedeng gamitin. Ayan, sobrang lalim yan, Pards, kumukulo, tignan mo. Bago tayo umalis dito sa lugar na ito ay pupunta muna tayo dito sa mga nangangalaga o caretaker ng lugar na ito at tatanungin natin kung kailan yung official nila na
pag-open ng lugar na ito. So napakaganda. Paniguradong maraming mag-aabang na to. Lalo't malapit na naman ang bakasyunan. Oh, tara. Patuloy tayo. Tatanungin natin kung ano. Hindi ko alam dati kung parang may entrance fee dito o wala. Tao po. Ay, magandang tanghali ya. Tanong lang po kami. Kailan pa po na ano ito na ano pansamantalang close itong ano nyo? Ano na rin po to, mag-start na rin po sa December natin. December po ang ano ng start na to. Ay yung mga cottage dito na mga ano, yung mga floating cottage dito, naaanod lahat 'yon? Hindi pa po, kalas yun. Kinalas nyo. Opo, dahil abot ng tubig dito ay galing. Hanggang dito po yung area na to? Ay wow, katindi pala. December pa kami. So December pa po yung pinaka-final nun. May ano po ba dito, yung entrance fee pag pumasok dito? O yung babayaran nyo lang yung mismong mga bangka? Floating cottage lang po bago yung sa bangka. Sa bangka lang po. So December pa yung pinaka-opening nila dito. Sige po, salamat po. Bali pumunta kami dito, akala namin open na kasi pupunta sana kami dun sa may dulo. Magre-rent sana kami ng bangka. Pero next time na lang po, balik kami dito. Sige, salamat po. Ayun nga mga kalahi, no, kung makita nyo naman, sabi ng mga nagbabantay dito, December pa yung pinaka-official na open ng lugar na ito. So abangan natin yan kung kailan ba. So dahil doon, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng aking mga vlog at sa lahat ng mga subscriber natin at supporters na nanonood sa atin. Mag-iingat po kayong lahat and God bless. Mwah! Anong ya? Ano po yan? Saan po kayo papunta? Malayo pa po? So dulo pa po kayo? Ay, nakikita lang. Pwede pong ano, pwede pong makisakay sa inyo, bayaran lang namin. Gusto lang namin ma-experience sana yung papunta pa ganon. 4 kami. Bayaran lang po namin. Ay, pinapasok na ng tubig. Sige po yan, mag-iingat po kayo sa pag ano dyan, sa paglakbay. Grabe oh. Nakakatakot mga kalahi, tignan nyo naman. Malayo pa yung pupuntahan nila. Wow, grabe, isipin nyo kung paano makakarating hanggang sa dulo. By the way, shot tayo. Malayo pa, ganyan katindi yung kanilang mga ginagawa. Ayan oh. Oh my God, parang lulubog si kuya. Parang lulubog si kuya.